Kung isa kang Wattpad writer, alam bang pwede mong pagkakitaan ng mga sinusulat mo? And no, I'm not talking about dreamy, good novel, web novel, ringdom, etc. etc. I'm not talking about that. No. Hindi mo kailangan magsulat ng 1,500 words araw-araw, buwan-buwan para lang sumweldo. Walang ganon. By the way, my name is Delcon Anthony. I'm a published author, I'm a radio DJ, and two-time Author of the Year nominee. Hi! So, kung alam mo yung Amazon, alam mong ano siya, pwede siya, pinagkakakitaan talaga siya ng mga writers. Kumikita yung mga writers dito sa pagbebenta ng kanilang mga books, sa pag-post ng kanilang mga books doon kasi pwede nila ibenta as e-books, as paperback, hardcover and all. Amazon, pinagkakakitaan talaga siya ng mga writers. Pero wala kasing halos gumagamit ng Amazon sa Pilipinas, kaya hindi halos makasabay yung mga writers dun sa mga foreign writers para kumita or pagkakitaan or utilize itong Amazon. Kasi ako, I was looking sa pagkakakitaan ng mga writers before and lagi ko nakikita is Amazon. Amazon Kindle, di ba? Amazon KDP, if you know that. Pwede siyang pagkakitaan and malaki yung kinikita. Actually, I tried before and nakabenta naman ako ng dollars sa anong yun. Kumita ako, may mga nabenta akong e-books. But, ang hirap kasi ang target mo is ibang bansa, mga taga ibang lugar, hindi sa Philippines. Kasi kukunti yung gumagamit ng Amazon sa Pilipinas. May mga gumagamit at may mga bumibili talaga doon ng mga Kindles, ibig sabihin yung mga e-books, and binabasa pa rin nila. May mga Pinoy pa rin na gumagamit ng Amazon, pero konti. So if hindi tayo makasabay dun sa Amazon, anong platform ang pwede natin gamitin? Yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. So if gusto mong malaman, keep watching this video at pag-usapan na natin yan. Pero pag-usapan muna natin kung bakit ba dapat pagkakitaan mo yung mga sinusulat mo. So bakit ba dapat pagkakitaan mo yung pagsusulat mo, yung ginagawa mo, bakit mo siya dapat pagkakitaan? So number one for me is, if you're good at something, you don't do it for free. You don't do it for free. Magaling ka eh. Kaya mo magsulat. You are gifted sa pagtitel ng stories and very few are gifted sa pagsusulat. Diba? Hindi siya madali. Kahit sabihin ng karamihan, ay nagtatype ka lang naman ng words, diba? And all. Hindi madaling magsulat because ang ginagawa natin is not just words on paper. Those are stories, those are real emotions, yung mga nasa character mo, real emotion siya, real lessons yung mga makikita mo doon, di ba? Makaka-relate pa rin ng marami. So, you're not just creating words on paper, you're creating soul. Di ba? Na magta-touch sa mga makakabasa. So, if you're good at something, if you're good at that, if people love what you write, if you're good at something, you don't do it for free. And number two, of course, for me is, you don't need to be a starving artist. Diba? Sabi nila pag artist, talagang passion, diba? Talagang you don't need money, ganyan. Hindi. You don't need to be a starving artist. 2024 na, baguhin na natin yan. And number 3, kailangan natin ng pera. Huwag tayong mga plastic. Kailangan natin ng pera, be. Di ba paano ka magsusulat kung wala laman yung tiyan mo? Paano ka magsusulat kung wala kang pambayad ng kunyari, nasira yung laptop mo, ganyan, nasira yung computer mo, wala kang pagsusulatan. Di ba? Paano tayo magsusulat? Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pang-araw-araw na, needs. So, that's one of the reasons kung bakit dapat pinagkakakitaan mo yung ginagawa mo, yung passion mo, yung pagsusulat mo. Now, I'm going to introduce to you yung gagamitin natin na platform sa pagsusulat or kung saan mo pwedeng ibenta, ilagay yung sinulat mo. Instead na ilagay mo siya sa Wattpad, which is free, pwede mo siyang ilagay doon and put a price to it. Alright? So, ipapakita natin sa inyo ang gagamitin nating platform. This is Rocket.ph. So dito, pwede ka magbenta ng e-books, pwede ka mag-offer ng services, digital products and all. Ito mga to, mga users ng Rocket.ph. Ang tawag sa kanila ay Rocketeers. So, you can also be one of them. It's free to join. It's free to create an account here and to upload your products here. Actually, I have here, I'm going to show you the inside. So here's my, I have my ebooks here and my digital products here. So ganyan yung magiging itsura. Alright, so what is Rocket.ph? So puntahan natin yung Rocket.ph. By the way, co-founder nila si Juan Carlos Labajo. This is not paid, by the way. So, alamin natin kung ano ang Rocket.ph about Rocket.ph. So, it's a marketplace where Filipinos can make money from their talents and sell their creation around the world. So, ito, mas madali kasi mostly makikita nito is
Pinoy. Mostly for Pinoy to. Kaya Rocket o Rocket. Rocketera ka. Diba? So, dito, pwede mong ilagay yung mga digital passion mo. Diba? Pag yung mga e-books mo, yung mga sinusulat mo, diba? Yung talents mo, pwede kang mag-offer ng services. Nag-launch siya ng 2021 and yeah, these are the reason. Pwede mo siyang puntahan. I-type mo lamang sa browser mo, rocket.ph. So, ito yung gagamitin nating platform. Yung pwede mong gamiting platform para ibenta yung mga e-books na ginagawa, yung mga stories na ginagawa mo. Dito mo siya pwedeng ibenta. So, why rocket.ph? Bakit dito mo dapat ibenta or dito mo dapat ilagay or bakit ito yung ginagamit natin ngayon? So, one, kasi it's available for Filipinos. Diba? May mga kumikita talaga. At may mga kumikita talaga dito. It is a legit platform kasi to sell digital products and services. May mga kumikita na. So if you want to search, you can do your own research if you want to do that. Pwede kang pumunta sa TikTok and you type rocket.ph or digital products, or you can also search dito sa YouTube ng digital products or rocket.ph, and you will see na it is a legit talaga, no? So pakita natin mga here are the examples sa mga kumita dito sa rocket.ph. Look at that. Wallet balance 2,000, 4,000, 62, diba? 20, 21, 548 here. Diba? So pwede siya. Pwede mong pagkakitaan. You can sell your stories here. Diba? Of course, yung yung maayos na story yung isa-sell mo dito. But the point is, you can do the business of selling your stories using rocket.ph. At least dapat man lang if mag-upload ka dito, if you have the guts to upload here, at least man lang, di ba? Itaas natin yung kalidad ng pagiging writer natin. No, I'm not saying na Wattpad writers are shit. I'm not saying that. Ang daming writers na magagaling na nasa Wattpad. What I'm saying is we can always improve, di ba? If you are aware, if you know na what you are writing, what you are creating is hindi ganun kataas yung quality, if you're going to do this, diba, taasan mo yung quality. You can do that naman eh. Napag-aralan naman siya. Tsaka the more you write, the more you learn, diba? So I'm gonna show you a strategy na pwede mong gamitin na pwede mong pagkakitaan, no? Here are some strategies na pwede mong gawin. Na ginagawa din to ng iba. So, gayahin mo na lang, ginagawa to ng iba. Here you go. These are the strategies na pwede mong gawin kung marami kang readers lalo na kung marami kang readers sa Wattpad, no? Gayahin mo yung mga unlocked chapters. Pwede mong gawin yun eh, di ba? It's all about strategy, no? Pwede mo siyang gayahin, di ba? Kasi sa mga writing platforms, yung mga unlocked chapters na ginagawa nila, magbabayad ng coins yung readers para ma-unlock yung chapter para mabasa nila. You can also do that here. So, magsulat ka sa Wattpad mo ng chapters and all, tapos maabot mo yung chapter na yun. You can unlock this chapter na i-traffic mo sila, idala mo sila dun sa rocket.ph mo, sa rocket ship mo, dun mo siya dadalhin. So, if you wanna read the next chapter, available siya dito sa rocket.ph. Dun mo i-upload yung PDF file yung story mo na ginawa mo, no? You can do early access sa mga gusto magkaroon ng early access, di ba? Ginagawa yun sa Patreon, di ba? Early access nasa Patreon. If you want to do that, subscribe to my Patreon and all. Pwede mong gawin sa Rocket Ship yun, sa Rocket Ship mo, sa rocket.ph, di ba? Gusto nila ng early access sa mga sunod-sunod na chapters, or you can say na available na yung full story dun sa Rocket Ship mo, 'di ba? Sa rocket.ph. Para hindi na sila mag-aabang ng weekly upload or kung kailan mo i-upload yun dun sa Wattpad mo. They don't need to wait for that. If they want early access, you can purchase the story here sa Rocket Ship, 'di ba? Sa rocket.ph. Pwede 'yun. And then you can do spicy content, 'di ba? Ginagawa to sa, I believe nakakita ako ng ganitong strategy sa sa Webtoons. 'Di ba? You can also do this, 'di ba? Pag nagsusulat ka doon sa Wattpad, wag mong lagyan ng mga hot scenes, 'di ba? Ng mga spicy scenes na content ganyan. I-blurred mo siya. Medyo i-blurred mo yung spicy content sa Wattpad account mo. At kung gusto nilang mabasa yung talagang yung extra spicy, 'di ba? They can avail sa rocket.ph mo. Pwedeng doon naka-upload na sabihin mo kompleto doon, nandun lahat na very, graphic.
Bahala ka, di ba? It's a strategy. Go. And next, you can simply write 3 or 5 chapters sa Wattpad mo, parang teaser. And then drive mo sila dun sa rocket ship, dun sa rocket.ph. Andun yung full book. Diba? Parang teaser sila na nagagawin mo. Serial yung yung pag-upload mo. Upload ka ng hanggang matapos lang yung act 1 dun sa and make sure na yung ending nung i-upload mo is mag-iiwan ng hook, 'di ba? Mahuhook talaga sila, mag-iiwan ng cliffhanger para ma-entice talaga sila na gusto kong malaman yung kasunod, anong nangyari na, ganun, 'di ba? So you can do this, upload, publish 3, 5 or how many chapters you want sa Wattpad, and if they want to continue reading, nandun sa Rocket yung nasa rocket.ph yung full story. So what does this do to you as a writer? Well, one, it gives you time to finish your book because 'di ba, gusto mong babayaran ng mga tao yung book mo. So you want your book to be good, to have less grammar error, 'di ba? To have less misspelled words, 'di ba? We don't want that. Alam ko naman na kahit sinasabi mo na ito lang yung kakayahan ko and all. Deep inside, hindi mo naman bet na yung book mo, yung sinusulat mo story is puro bomba, 'di ba? Puro misspelled words, puro grammatical errors, 'di ba? Ikaw nga mismo pag binabasa mo 'yun, tapos nakakita ka ng misspelled words, nakakita ka ng grammatical error. You yourself want to change that, 'di ba? At least that's how I like to think of it, 'di ba? Na tayo mga writers, we love our work so much na gusto natin okay siya, 'di ba? Na pag ni-review mo yung yung sinulat mo, nakakita ka ng misspelled words, you want to edit that, you want to change that. So, if you're going to venture dito sa rocket.ph, if gusto mo siya pagkakitaan talaga, it gives you time to finish your book first before mo siya ilagay doon para full book siya, bago mo siya i-upload sa Wattpad. In that way, medyo perfect yung book mo, tolerable yung book mo, yung story mo, 'di ba? And also with that, it forces you to write better. Kasi nga, gusto mong galingan. Diba? Gusto mong, irespeto ng mga tao yung gawa mo. And, magagawa mo yun if maganda yung result, maganda yung product. Diba? You will sell quality products. That's what you want to sell. Also, kasi, nag-upload ka naman, ang tawag na doon is self-publishing. Nagsi-self-publish ka na ng ebooks mo doon sa rocket.ph mo kasi binibenta mo na siya. So, in a way, you see yourself as professional writer. Diba? Mas mataas na yung magiging tingin mo sa sarili mo kasi, nagbebenta na ako ng books. Nakakabenta na ako ng books, diba? Professional na ito mga ginagawa ko halos. Almost professional. So, tumataas yung level ng tingin mo sa sarili mo. Which then, diba, forces you to write better and be better. Diba? Kasi, tingin mo na sa sarili mo, you're nag-level up ka na bilang writer kasi hindi ka na basta nag-upload na lang for passion, hindi ka na basta nag-upload na lang kasi you want to, 'di ba? Nag-upload ka na because gusto mong pagkakitaan, gusto mong gawing business. So, in a way, professional writer ka na sa part na 'yun, 'di ba? So, again, it forces you to improve. You will want to improve, 'di ba? And you find people na i-respect nila yung artistry mo. Di ba itong mga tao to magbabayad to, hindi sila yung magiging demanding, di ba? They will respect your artistry. Kasi usually yung mga taong paying people are those people na may respeto dun sa art. So if they're willing to buy your product, they respect the art, they respect the book, di ba? So if they paid and mas madami yung maraming kuda kesa dun sa maraming positive, mas maraming nag-negative sa'yo compared dun sa nag-positive, diba? You will have that idea na maybe you need to be better as a writer. So again, it will force you to become better. So rocket.ph, if you want tutorials kung paano mag-upload ng story, comment mo sa baba, gagawin ko po ng video. Also save this playlist if you wanna know more about writing. Watch the next video here. Comment mo sa baba if may tanong ka about writing. Yun lang.